sorry po, no, kung mamarapati lang po ninyo, bagamat naunawaan namin ang pagdadalamhati po nung kanya pong kinakasama, di ba kasama po yung babae nung mangyari ito? Anong kwento po ng babae? Ano po ang mga pangyayari? They were watching television and then bigla na lang pumasok ito, agad na marel. Ano ho bang kwento? Di sir, according to the kwan, sir, surviving victim, yung po sir, they were watching a television when all of a sudden one of the suspects surprise po dito sa kaliwang bahagi nila. At bigla pong binaril yung victim natin. So sa tingin nga namin dito sir, initially parang nakakuan na sir eh. Naka naka, naka Nakatulog na yata sir yung suspect sa sofa. Parang ganyan ang kuan namin kaya hindi po masyado pong kuan yung tama sir kasi parang hindi gumagalaw sir yung target, yung suspect. So So ibig sabihin, sandali lang. nakaupo na, nakasandal po siya sir na parang baka nakatulog na po nung time na yun. Kasi Yung victim nakahiga na, nakatulog na. hindi siya nakaupo po. Okay? Baka nakakuan lang po, nakapikit yung mata siguro. Mhm. Baka nakapatlap na, parang ganun po sir. Because they were actually galing din sa labas, having had their dinner together sa Oh, labas po sir. opo. Yung bang kanyang kinakasama, matagal nang kinakasama ni Kent? Sir, according to the doon sa babae sir, nasa mga 7 years na rin sila sir eh. Okay. Nagsasama. Oh, local po yung kinakasama niya ron. Local, no? Yes po sir. Okay. Dalawa lang sila sa bahay nung mangyari ito. Yes sir, dalawa lang po sila. Alright. Ang kanin nyo, ito ay pawang panloloob at pagnanakaw. Yung pong kwento kanin nyo na pumasok pero agad binaril sa ulo yung Amerikano. As in, yun ho ba ang kwento nung surviving po na babae dito? Wala, yung babae po, ano ho ba nangyari sa kanya? Yung babae po sir ay ginapos po siya nung pagkatapos. So actually sir, we are in the process of Mm, initially nung una ginawa namin person of interest yung babae kasi mhm, mhm. there was actually a suspicion considering that she wasn't hurt during the time of incident. So we believe that most probably baka kilala siya or baka kilala niya rin. So may mga ganong anggulo sir eh. Mhm, mm. Naunawaan namin under ano po ito, no, thorough investigation. Pero yes po. Opo, yes sir. Yung mga suspect po, may takip ba sa muka nung pumasok? Naka-bonnet po sir yung Tatlo. tatlong tatlo. Yung pumasok, nakabonet yung tatlo. Yes sir. Opo. What some are wearing caps, Oo. bull caps sa Oo. labas naman. Nag-issue na po ng statement yung kinakasama ni Kent. Ano na ho ito, dumaan na po sa paunang proseso po ng investigasyon considering nga po na siya ho muna yung person of interest, ay isa sa mga person of interest. Yes sir, but kalaunan po sir, she was already cooperative. Probably sir, she was just shocked, baka po Mm, nabigla pa. mm, mm, Kasi nga mm. po, nakita yung pagbaril po eh. Opo. Yun ho bang ginamit na barel na identify na? True and true ho ba ito? O naiwan po yung slug? There was one bullet sir na nag-through and through. Mhm. Samantala yung isa ay hindi po siya lumabas. Mm. But initially sir, based doon sa bullet na or slug na na-recover, it was found out to be a caliber 45 po. Ah, caliber 45. Ngayon, ano ang nawala? Ano ang ninakaw sa bahay? Sir, according sa surviving victim natin sir, uh, meron pong cash na more or less 50,000 pesos. Mhm. Tapos meron ding
laptop, sir. Tapos, sir, backpack po, sir. Containing, containing wallets, ATM cards, and cash amounting to 25,000. So more or less nasa 75,000 po, sir, yung cash. Tapos yung isang binocular po ang nawala din. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.